Joey Galang. Isa po ako yung scuba diving instructor sa Boracay. So, nandito po ako sa inyo para gusto ko po sanang i-share sa inyo ang miracle na po na nangyari sa buhay ko. Gawa ko ng Sunday International. Napatigil po ako sa pagtuturo ko ng scuba diving dahil po sa aking malubhang karamdaman. So, dati po, hindi po kasi ko pala doktor. Kung may nararamdaman po ako, pinababayaan ko lang po. So, kaya po, isang araw, nakakaranas po ko ng nahirap sa pagtuming. At tuwing gabi-gabi po, hindi na ako pinatutulog. So, medyo naano na po ako, kumbaga na-alarm na po ako. So, nabilit po ako ng aking may bahay magpatingin. Una pong patingin ko ay sa paramedic sa may EDSA. Dahil may kaibigan po kami doon na Chinese na expert sa colon cancer. So, nung tinest niya po ako, sabi niya po sa akin, sa tagal po niya ng expert pagtingin sa colon cancer, dahil po yung mother niya namatay po sa colon cancer, kaya po siya nagpakasalibhasa sa colon cancer. So, sa pagtingin niya po sa akin, sa 100% daw po, 98% na nakasigurado siya na may colon cancer ako. So, medyo nalungkot po ako. Kaya lang po, talagang ako po kasi isang tao na practical at pagka nagkakaroon po ako ng problema, kahit sa buhay malubhanan, so sabi ko sa sarili ko, bakit kaya ako nagkakaroon? At sa family po namin, wala po family po namin may sakit na cancer. Ang sakit lang po ng family namin is heart attack. So bakit kaya ako nagkaroon ng cancer? So sabi nung doktor, kung hindi ka pa sure, gusto mo pwede ka magpa-second opinion. So nagpa-second opinion po ako ng PGS. Nung magpa-second opinion po ako ng PGS, kung 98% po ang sinabi sa akin sa Polymedic, pagdating po ng PGS, 100% na nakakasigurado sila. So, gano'n na nga po. So, positive na po yung sinasabi ng doktor. So, wala na po. Sabi ko, talagang ganyan. Wala, kahit ayoko man tanggapin, wala na po magagawa. So, sa tigas po, may katigasan din po ang ulo ko kasi practical nga po, ayoko na rin po pag-asusin ng pamilya ko. So, siyempre po kasi pag sinabi natin po cancer, hindi lang po sakit sa bulsa, buti natin. Talagang gagastos tayo ng malaki pagka sinabi natin ang sakit po ang cancer. So, pinabayaan ko po siya. Pinabayaan ko na lang po siya. Sabi ko, kung talagang kalawang sa akin yung gusto, so, binibigay ko na lang yun sa Panginoon. Hanggang sa nag-lead po ako. Doon po ako napilitan na ipasok na hospital. Hindi po kayo maniniwala. Ako lang po nagdala sa sarili ko sa PGS. Nung nag-bleed na po ako, naka-pampers na po ako kasi hindi ko na po siya tigil. Talaga pong pusa na siya lumalabas, talagang press blood na po, punong-puno na po yung pampers. Pagdating ko po ng PGS sa emergency room, sinabi ko lang po sa doktora na nakita ko sa loob, Dok, pakigamot niyo po ako, baka hindi na po ako ako. Pagkasabi ko po ng gano'n, nag-blackout na po lahat. Nawala po paningin ko, na gano'n na po, bumagsak na po ako sana. Pero naririnig ko pa po ang ginagawa at mga doktor na nakabulog po sila. Medyo andyan na po, sa kanila ako ng mga dextrose. So, pinaglalabanan po, pati po puso ko, huminito na po sa paggano sa pagkibo. Ako po kasi isang tao na hindi basta-basta bumibigay. Kahit po ganun ang naranasan ko, sabi ko sa sarili ko, sa main, lumabang ka. Dahil ikaw lang din ang makaligtas ka. So, ganun pa, paano po hindi mangyayari na ganun para tumitibil na po ang dugo ko, ang tibok ng puso ko? Alam niyo po ba natira sa dugo ko? 70/40. Day ko pa raw po yung sinaksak na naubusan ng dugo. Pero po 70/40. Kaya po talaga nag-collapse na ako. So napilitan po ako ngayon ay confined sa hospital. Di ito na po, lahat po ng test ginawa sa akin sa PGS. Lahat po ng test ginawa. So ang sabi sa akin ng doktor, isa lang.
kailangan operahin ka. Kailangan matanggal yung bukol sa loob ng katawan mo. So Doc, sabi ko, kung uoperahin niyo po ba ako, yung po bang cancer ko mawawala? Gusto ko lang po kasi yung malaman, sabi ko, kung mawawala yung cancer ko pag ako i-operahin niyo. So sabi po sa akin ng doktor, hindi kami nakakasigurado na mawawala cancer mo. So kaya lang ka namin uoperahan para wag kumalat yung iba. So sabi ko nga po sa inyo kanina, ako po isang practical na tao. Sabi ko nga po sa loob-loob ko, kung ako hindi naman pala 100% na matatanggalan ang cancer sa katawan ko pag-opera nila, so bakit pa po ako magpapahiwa ng katawan? Practical lang po, bakit po hindi? Hindi po nakakasigurado doktor na matatanggal yung cancer ko. Ayaw ko na rin po lumaban kasi bakit po? Pag-agasusin ko lang po pamilya ko. Alam niyo naman po kung magkano abutin pagka tinuloy ko ang gamutan sa cancer. So ang ginawa ko po, para wag lang po ako maoperahan ng doktor kung ano-ano pong alibay ang ginagawa ko. So nandiyan po na yung kung may bahay ko eh hindi makahagilap ng pera. Kasi kahit pa paano po sa PGH, kahit pa sabihin libre, may binabayaran ko pa kahit pa paano. So sabi ko lang po sa doktor, baka po pwede nyo akong bigyan ng 2 araw na pass. Kasi kung hindi po akong gagawa ng paraan para kumuha ng pera, hindi po ako may makapag-raise. Pero huwag po kayo mag-alala ako, ako'y babalik. Pero saan po kayo talagang patakas na po ako ng ospital? Talagang hindi ko po gusto mong magpa-opera. Kasi talagang sabi ko nga po sa sarili ko, hindi naman matatanggal eh. So bakit pa ako magpa-opera? So madaling po sabi, lumabas po ako ng ospital. Pero bago po ako lumabas ng ospital, ginamit ko na po yung isip ko na kahit po paano, maibsan yung nararamdaman ko. So ang hiningi ko lang po sa doktor, bigyan nila ako ng reseta sa pampatigil ng tugo na chronic at saka yun sa kirot na mararamdaman ko ng tramadol. So yun lang po ang iniinom ko. 1 taon po lumipas, wala po akong ginagamit na gamot, kundi yun lang po. Tinitiis ko po yan pagka nakikita po ako ng pamilya ko na sumasakit. Halos minsan po, hindi ko po pinakikita sa kanila kasi ayoko rin po sila masaktan. So kahit po masama na pakiramdam ko, alam niyo naman po sakit ng cancer pagka yung sinumpong, talagang lahat po ng santo tatawagin niyo. Pero hindi ko po pinakikita sa pamilya ko kasi ayaw po sila masaktan. Tiniis ko po, halos naka-1 taon ako na wala po akong iinom. So nandiyan na po na hindi na po ako nakakatulog. Kayo po ba? Sino po ba dito nakahaya ang aking naranasan? Talagang fighting spirit lang po ang ginawa ko. 8 months po ako hindi natutulog. Sino po ang tao makagawa ng 8 months po hindi natutulog? Talagang nilalabanan ko lang po sarili ko. Bakit po hindi ako nakakatulog? Pagdating po ng gabi, kumikirot po. Tatakbo po ako ng CR. Pag upo ko po ng CR, wala naman po lumalabas. Lumalabas po kakapraso, may kasama pang dugo. Pagbalik ko po ng higaan, seconds lang po para na naman ako madudumi. Takbo na naman po ako ng CR. So paano po kayo matutulog? Ganun at ganun po. Inabot ng 1 taon hanggang sa 8 months po ako hindi nakatulog. Parusa po ako takot-takot. Biro niyo po, nananalangin ako sa itaas. Sabi ko, Lord, kung talaga hindi niyo po ako pagagalingin, baka pwede pong kuhanin niyo na ako para hindi na ako mahirapan. At ako po isang ulilong lubos na, pati po, patawarin nga po ako sa taas, pati magulang ko inatatawag ko na. Sabi ko, Mama, kuhanin mo na ako. Hirap na ako. Talagang hirap na po ako eh. So, pag ganun po nangyayari, talagang wala na po. Kumakain po ako na nakahiga na nakatagilid. Hindi po ako nakakaupo, hindi po ako nakakatayo. Bakit po? Pag nakatayo po, ganyan ang tuhod ko. Para na po ako 80 anyos na tao. Hindi ko na po kanil ko kayo eh. Naaalala ko nga po, pumunta ako rito sa Barley, sa Santa International. Hawak-hawak po ako ng 2 tao. Uupo po ako dyan, nakatagilid ako. Kasi hindi nga po ako, nandito po yung rectal cancer ko. So, nakikita lang po ako. Sabi ko, una nga po, di ako naniniwala sana is mayaman. Hindi ko naniniwala. Pero sabi ko, bakit hindi ko subukan? Hindi naman ako operahin. Hindi rin naman ako tutukan. So, susubukan ko lang. Alam niyo po ba ginawa sa akin ng miracle ng Santa International? Nakaka-3 box pa lang po ako na ginagamit ko po yung powder. Pinatulog po ako ng public. Miracle na
pagbabago nangyari sa buhay ko. 8 months po ako hindi natutulog, pinatulog po ako ng barley. Tapos, eto po, dinare-diretso ko na po, dinare-diretso ko na. Hanggang sa po na narinig ko, kung una, hindi po ako naniniwala. Yung pinakikita po ng iba nila rito na testimony po, nalalabas po yung hindi, lalabas na hindi na po ako mag-aaral sa inyo, nana, hindi po, kung una po hindi ako naniniwala. Nung mangyari po sa akin, doon po ako naniniwala. Lahat po ng dumi ng katawan, kinlensing po lahat. Pagkatapos po noon, mga 2 months lang po, nakakatayo lang po. Pero po, naging regular po ang pagdumi ko. Naging regular po. Sabi ko, Diyos ko po, marami po salamat. Siguro po, talagang binabayan ako ni Lord na hindi pa ako gustong mawala. So, binabayan ako sa tulong ng aking ng Sante International. So, napakalaki pong bagay ang nangyari sa buhay ko. Pero di po, parang second life ko na po ito. Kita nyo naman po sa pag sinabing cancer, bibigyan na po. May nakakaligtas, pero nangyari. Sa ngayon po, napakalakas. Ako na po nagsasabi sa inyo. Gumaling po ako, try ko po ang check-up ko. Hanggang sa yung mga doktor ko po na dati ko tumingin sa akin, ano raw po ginawa ko? Bakit daw po nawawala, unti-unti po nawala yung bukol sa loob? So hindi ko po sa kanila sinasabi na nagtitake ako ng herbal kasi usually po sa doktor, hindi naman sila naniniwala sa mga herbal. Hindi talagang medicine sila. Kaya po, yun po sa salamat po talaga sa Sante International. Kaya po, sabi ko nga po, hanggang sa ako po nakatingin sa aking mata, hindi ko po makakalimutan ang Sante International. Yun lang po. Kung sino man po, may karamdaman, pagtiwala lang po kayo. Ano ang uri ng karamdaman, pagagalingin po kayo ng barley. Thank you. Napakam natin, Mr. Joey Gala.